Kahit may babala ang Bangko Sentral tungkol sa posibleng muling pagsama ng Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List, iginit ng Malacanang na sapat ang ginagawa ng gobyerno laban sa money laundering. At masyado pang maaga para sabihing nanganganib ang kredibilidad ng bansa sa international watchdog. Si Creslin Catarong sa balita. Tiniyak ng Malacanang na patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang mapanatiling malinis ang bansa laban sa money laundering at korupsyon. Ang pahayag ay kasunod ng babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may panganib na muling mapasama ang Pilipinas sa Financial Action Task Force o FATF Gray List. Sa palace briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na kasalukuyang wala na ang Pilipinas sa Gray List ng FATF at nagpapatuloy ang investigasyon at pananagutan sa mga sangkot sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon. Alam po natin, nakatanggal na po tayo sa gray list ng FATF at kaya po nagpaimbestiga ang Pangulo at tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapanagot sa mga sangkot upang maging malinis po ang ating bansa sa issue ng korupsyon. Tungkol sa posibilidad ng karagdagang batas para palakasin ang laban kontra money laundering, sinabi ng opisyal na nasa kamay na ito ng Kongreso. Kung may legislation na dapat po, ito po ay trabaho na po ng ating mga mababatas. Kung mayroon pa po sila nakikitang mga kakulangan, sila na po ang maaaring bumalangkas ng anumang bagong batas patungkol po dito. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pag-freeze ng ari-arian sa pagtugon sa korupsyon at ang papel ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pati po yung AMLAC. Dahil meron pong karapatan ng AMLAC na magsagawa, motu proprio ng pag-iimbestiga upang kung may nakitaan sila na dapat na ma-freeze ang asset ng sino maaaring sangkot, ay magampanan agad nila ito at makapag-file agad ng petition sa Court of Appeals. Giit ni Castro, masyado pang maaga para sabihing humina ang posisyon ng Pilipinas sa FATF. Nagsisimula pa lang ani ang proseso ng pananagutan at may mga kasong naisampa na laban sa ilang sangkot. Sa ngayon, masyado pang maaga na pag-usapan kung may failure to make these culprits liable for their acts. Unang-una po, nagsisimula pa lang po tayo. Meron na po mga nakakasuhan at sinabi rin po ng Ombudsman at ng DOJ ay patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Opisyal na inalis ang Pilipinas sa FATF Gray List noong Pebrero 2025. Ang Gray List ay talaan ng mga bansang binabantayan dahil sa kahinaan sa sistema laban sa money laundering at pagpopondo ng terorismo. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal ito si Creslin Catarong, SMNI News.